Happy New Year sa ating lahat mga kaibigan. Napakabilis dumaan ng 2021. Parang isang iglap lang, lilipas na ang isang taon. Tama kayo dyan, kapatid na Jen Mark. Kaya nga mga kaibigan, salubungin natin ang 2022 ng buong sigla at buong kagalakan. Kaya samahan niyo po kaming magbalik talaw at sariwain ang mabubuting bagay na ginawa ng Panginoong Diyos sa atin at sa buong Iglesia ni Cristo. Mga kaibigan, kung babalikan natin ang taon ng pandemya, lalo na itong 2021, ay napakarami nating nakaharap na mga challenges. At speaking of challenges and tests, Kajen, hindi po naging madali yung mga nakaharap natin na yan. Totoo po yan, Kalimol, kasi marami po sa atin ay hirap po talaga to make ends meet. Marami po ang na-layoff sa trabaho. Tapos yung iba naman ay nawalan talaga ng source of income. At yung iba, bagamat naka-work from home pa nga, pero bawas naman yung kanilang sweldo. Yung iba naman nandun sa kalagayan po na no work, no pay. Yun nga, totoo yun. At hindi lang dun sa bahagi ng trabaho, saka ng mga businesses, kundi maging sa pag-aaral, mga kaibigan. Alam po ninyo yan. Naging suliranin yung adjustment ng mga kabataan dahil lahat nag-a-adjust po sa online schooling. Nag-adjust yung mga teachers, nag-adjust yung mga parents, pati na yung mga estudyante. Opo, Kalimol. At mga kaibigan, alam din po natin na marami rin po ang nahawa sa COVID-19 at umabot pa nga ho tayo dun sa punto na halos araw-araw nasa 5 digits po ang new cases ng COVID-19 dito po sa ating bansa. Pero bagamat ganun man, ngayon naman, bumababa na yung daily cases dito po sa Pilipinas. At kung hindi man nagkasakit, kapatid na Jen Mark at mga kaibigan, nandun po yung pangamba na baka mahawa sila sa sakit everyday. Opo, Kalimol, totoo po yan kasi mga kaibigan, kumbaga masasabi na po natin na yan ay part ng ating everyday struggles, lalo na po ngayong taon ng pandemya. At bukod dyan, Kajen, idagdag pa yung mga conflicts sa iba't ibang panig ng daigdig. Opo, at Kalimol, madagdag ko rin po, meron pa pong mga kalamidad. Nandyan pa po yung kagutom. Nandyan din po yung sinasabi ng iba na economic depression. At marami pa pong iba't ibang mga suliranin na kinakaharap ng mga tao. Hindi na natin ipinagtataka yan sapagkat ipinagpauna na po yan ng Biblia at inihanda na po tayo ng pamamahala sa pagharap sa lahat ng mga yan. Kaya nga ang mga kaanib po sa Iglesia ni Cristo ay hindi po nabibigla kahit na maraming hindi pangkaraniwan na mga nangyayari ngayon. Totoo yan. Matagal na kasi ay naituro na po sa atin ng ating tagapamahalang pangkalahatan, ng kapatid na Eduardo V. Manalo. Kaya naman bawat isang kaanib sa Iglesia ni Cristo talagang fully prepared, fully equipped tayo, lalo na nung tumama sa atin yung pandemya. Bagaman totoong nakalulungkot, maraming tao po ang nakaranas din po ng mental health issues, lalo na po ng anxiety, dumating pa po yung iba sa punto na nakaranas sila ng depression, dahil very unexpected po talaga ang chain of events na nangyari since the day of the start of the pandemic. May mga pagkakataong kahit tayong mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, Kalimwel, ay nakaranas din po ng mabibigat na sitwasyon. Totoo yan. Subalit sana po mga kaibigan na inapansin po ninyo na papahirap man ng papahirap yung buhay natin dito sa mundo. Sabihin man natin na napakamasuliranin araw-araw, pero hindi po tumitigil ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Tuloy-tuloy po sa pagsamba, lalo na sa pagpapasalamat sa atin pong Panginoong Diyos. At ginagawa po yon ng mga kaanib sa Iglesia ng kusa ng buong kasiyahan sa kanilang kalooban. Opo, dahil mga kaibigan, lalong maraming bagay ang dapat nating ipagpasalamat sa ating Panginoong Diyos. Tama. Tama po kayo dyan, kapatid na Jen Mark. Kaya nga ito lang nakaraan ay nagsagawa po ang mga kaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo ng taunang pagpapasalamat sa Panginoong Diyos. At tayo po ay naghandog ng saganang pagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos. Totoo po yan, Kalimwel. At mga kaibigan, yan ay dapat lamang. Kasi kung hindi dahil sa ating Panginoong Diyos, hindi tayo makatatawid ng payapa sa taong ito. Ito po kasi, kapatid na Jen Mark, ang paninindigan po ng mga tunay na lingkod ng ating Panginoong Diyos. Kagaya po ng ating mababasa dito po sa unang Tesalonica 5:18. In every situation, no matter what the circumstances, be thankful and continually give thanks to God, for this is the will of God for you in Christ Jesus. Mga kaibigan, yan po ang ating pangako
Yan ang paninindigan ng mga tunay na lingkod ng ating Panginoong Diyos. Ano man po ang maging sitwasyon ng buhay, di ba? Ano man yung mangyari sa atin, magpapasalamat tayo at patuloy tayong magpapasalamat sa Panginoong Diyos. Dahil, mga kaibigan, hindi po natatapos ang pagtulong at pagmamahal ng ating Panginoong Diyos sa atin, na yan po'y lagi nating nararanasan sa pagkasangkapan niya sa pamamahala ng Iglesia. Totoo naman po kasi, Kalimwel at mga kaibigan, na mas maraming dapat ipagpasalamat sa Diyos. Ito lang buhay po natin yung lakas na ginagamit po natin araw-araw, at maging yung pagliligtas ng ating Panginoong Diyos sa atin at sa ating pamilya, lahat po ng yan ay dapat nating ipagpasalamat. Lalo na dapat nating ipagpasalamat, kapatid na Jenmark, ay ang parada ng mga tagumpay na ibinibigay ng Panginoong Diyos sa buong Iglesia ni Cristo. At kitang-kita po yan ng lahat. Ang isa po dyan, kahit panahon po ng pandemya, patuloy ang pagdami ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Ang mga kapatid po kasi ay talagang pagka inobserbahan niyo po sila, Jenmark, unstoppable sa pagpapalaganap ng ating pananampalataya. Masigasig sila at puspusan. Dahil kaisang diwa po sila ng pamamahala ng Iglesia ni Cristo sa puspusang pagpapalaganap ng mga salita ng Panginoong Diyos. At kaugnay niyan, mga kaibigan, panoorin po ninyo ito. Thank God for the pandemic kasi that's when I had the time to really sit down and ask myself, what's going on with my life? The pandemic has affected so much of our daily lives, and it's taken a toll so many people worldwide. Nasa karurukan po tayo ng problema na kinaharap natin sa pandemya. Marami pong nagpapadala ng mga link sa akin. Kahit po yung mga pinsan ko. Talagang pinapanood ko po. I need God, the real God of the Scriptures. And I need to find Him. Because if I don't, then what's living for? There's no joy in life. There's no meaning in life without finding God. Started my journey from high school. I went into the seminary that lasted until college. So I was a seminarian studying to be a Catholic priest. Born again po ako. Kasi naghahanap po ako ng, alam niyo po yun, yung ma-at-ease ka, komportable ka. Ay, ayoko yan kasi may rebulto dyan. Ayoko sumamba, ayoko magpunas-punas ng rebulto. So yun po yung unang-una kong tinitignan. I was a member of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, commonly referred to as the Mormon Church. May deposits of faith, yung pinagagalingan ng sources of faith ng Catholic Church, which is like sacred scripture, tradition with a capital T, or sacred tradition, and the magisterium. My biggest question was tradition. Academics, fulfilling, pero spiritually, the God said His soul in my heart, still empty. When I was introduced to the church by my friend Emily Antal, Iglesia ni Cristo, which I had never heard of, she sent me links where I could see videos that explained about the church. Pati po yung pag-follow sa mga page. Actually po, mahilig po ako mag-share ng mga quotes galing po sa mga page ng INC para hindi lang po ako yung nakakabasa, pati po yung pamilya ko, mga estudyante ko, mga kapwa-guro po. Nakakagaan po ng pakiramdam kapag na-share ko po yung mga quotes o mga aral na galing po sa page ng INC. Kasi totoo po. I agreed to listen to the doctrines. Thankfully, pangalawang doktrina pa lang po, nasabi ko na, this is the truth that I have been searching for all my life. And I thank God for using events just like a pandemic, selfish as it may sound. Well, I'm a product of one of the new technologies. We do thank God for the internet that we can learn things virtually. Mabisa pong paraan ang teknolohiya sa ngayon dahil nga po tayo umuunlad na po.
maganda po ito, nakakatulong lalo na po sa mga kapatid o mga tao na hindi pa po nakakaanib sa iglesia. Noong ako po'y dumalo ng pagsamba, nakita ko pa rin po nananatili yung kaayusan, yung disiplina. I was baptized on July 25th, 2021. Ika-26 ng Nobyembre. I was baptized sa lokal na Mapalad. January of this year, tinanong nila ako, ano pong pakiramdam? Tama po, sabi ko, akma po sa lokal ko saan ako nabautismahan. Mapalad po. Pakiramdam ko mapalad ako. And I felt peace. That was the peace para that surpasses understanding. Yung aking taon na kaharapin, sobrang saya po. Nananaliwanagan ka po, wala na po yung emptiness mo. Kumbaga, tatayo ka na sasabihin mo sa sarili mo na isa ka na pong iglesia ni Kristo. Hindi talaga mapipigil ang mga kapatid sa loob ng Iglesia ni Cristo sa pagpapalaganap po ng mga salita ng Diyos, lalo na po ngayon, Ka Jen Mark, na ang sitwasyon natin, yung mga tao ay nasa kanilang bahay lagi, di ba? At nakatutok dun sa kanilang mga phones, sa kanilang mga gadgets. Kaya nga ginamit natin yung pagkakataon na yon. Yun tayo ay nagsagawa ng online evangelical missions. Totoo po yan, Kalemwel, at nasaksihan din po yan ng maraming kapatid sa Iglesia ni Cristo na kung saan through sharing of links, ay nakapag-anyaya po ang mga kapatid at naipamahagi ang ating pananampalataya. At ito nga lang pong nakaraan, Ka Jen Mark at mga kaibigan, nagkaroon tayo ng mga special telecast sa TV, sa Facebook, sa YouTube, yung Reconnect, an Evangelical Mission. At naihatid yon sa iba't ibang lingwahe at iba't ibang dialekto dito po sa Pilipinas. Opo, Kalemwel, at nagamit din po ng mga kapatid ang ating pasugo, God's Message Magazine, at mga online articles nito, maging ang mga nasa incmedia.org. Baka tumatakbo ngayon sa isip ng ating mga taga-subaybay, kapatid na Jen Mark, oo nga no, napansin ko yan sa mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Bakit nga ba napakasigasig nila sa pagpapalaganap ng kanilang pananampalataya? Ito po ang sagot. Basahin po natin sa Biblia, Kalemwel. Ang nakasulat po sa Marcos 16:15 hanggang 16. At sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanglibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, datapwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Mga kaibigan, utos po ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo na ipangaral sa buong sanlibutan ang mga salita ng Diyos. At dahil utos yan ng Diyos, napakaalab po ng pagtugon ng maraming kaanib sa Iglesia ni Cristo at talaga naman po na sa lahat ng pagkakataon ay kitang-kita po natin na tumutulong po sila sa puspusang pagpapalaganap ng mga salita ng Diyos. Totoo yan. Talagang nakakabilib po yung sipag ng mga kapatid sa pagpapalaganap ng kanilang pananampalataya. Kaya nga po, sa taon pa lang po na ito, mga kaibigan, ay napakarami pong naging kaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo. Ang totoo, Kalemwel, at mga kaibigan, kahit nga po yung mga former pastors, yung mga lay ministers, at iba pang preachers ng iba't ibang mga relihiyon, at hindi lang mga Pilipino, kundi pati mga banyaga, ay umanib na sa Iglesia ni Cristo. Sinasampalatayanan po kasi nila, kapatid na Jen Mark, na lahat po ng tinanggap nila ay dalisay na ebanghelyo na itinuro po sa atin ng kapatid na Felix Y. Manalo na siyang itinataguyod po hanggang ngayon ng pamamahala ng Iglesia. At mga kaibigan, dahil po sa pagdami ng mga kapatid, sa iba't ibang panig ng mundo, maraming mga kabataang lalaki ang tumugon sa panawagan po ng pamamahala ng Iglesia na lumusong po sila sa ministeryo. Katunayan yan ay libo-libo, hindi lang daan-daan, kundi libo-libo po ang mga mag-aaral ngayon sa ating Iglesia ni Cristo School for Ministers. At tuloy-tuloy po ang ordinasyon ng mga bagong ministro sa Iglesia. Kaya po, napakaraming mga ministro ang katuwang ng pamamahala ng Iglesia sa pangangalaga sa mga kapatid, sa pagpapalaganap ng mga salita ng ating Panginoong Diyos. Totoo yan. At dahil sa dami nga po ng mga nagiging kaanib sa Iglesia ni Cristo, yung dating napakalaking gusaling sambahan, parang lumiliit na, kapatid na Jen Mark, hindi ba? Totoo po yan, Kalemwel. Kaya nga, hindi na po magkasya yung mga kapatid doon po sa kanilang pinagsasambahan. Kaya lalo pong pinalalaki. At bukod doon ay nagtatatag din po tayo ng mga bagong lokal, mga bagong extension, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang panig ng daigdig.
At sa pangunguna po ng pamamahala ng Iglesia ni Cristo, tuloy-tuloy ang pagtatayo at pagsasaayos ng mga gusaling sambahan. Hindi lamang po dito sa Pilipinas, kundi maging sa iba't ibang panig ng daigdig. Kahit nga po sa mga liblib na dako, di ba kapatid na Jen? Opo. May mga gusaling sambahan tayo roon. Binibili din po natin yung mga property ng mga ibang mga relihiyon, hindi lang uli dito sa Pilipinas, Opo. kundi maging sa iba yung dagat. Nang sa gayon, mga kaibigan, ay matugunan po yung lalong lumalaking pangangailangan ng mga kapatid sa iglesia sa kanila pong paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. At kaugnay po niyan mga kaibigan, narito po ang ilan sa mga halimbawa. Panoorin po ninyo ito. Habang itinatayo ang mga gusaling sambahang ito, ay tiniyak na nasusunod ang mga health and safety protocols. 51 sa mga ito ay mismong ang kapatid na Eduardo V. Manalo, ang tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, ang nangasiwa ng paghahandog sa Diyos na nasaksihan ng mga kaanib via live streaming. May 19 na mga edipisyo ang maituturing na malalaking sambahang natapos sa taong ito ng 2021. Idagdag pa rito ang sa kasalukuyan ay 80 na bilang ng mga under construction na mga gusaling sambahan sa iba't ibang panig ng mundo. Sa taong 2021 ay nakapagpatayo rin ang Iglesia ni Cristo ng 32 na mga barangay chapels. Sa kasalukuyan ay may 10 na barangay chapels ang ipinatatayo ng Iglesia. Wala ring tigil ang Iglesia sa pagkukumpuni at pagsasaayos ng mga dakong pinagsasambahan ng mga kaanib nito. Nangyari ang lahat ng ito samantalang ang buong mundo ay dumadaan sa pandemya. Isang tandang hayag na ito ay awa at tulong ng Panginoong Diyos. Sa pangunguna ng kapatid na Eduardo V. Manalo, ang tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, ay naitataguyod ang ganitong mga proyekto. Sa anumang kalagayan o sitwasyon ng daigdig, ay nagpapatuloy ang banal na gawaing ito na nakapagbibigay kalwalhatian sa Panginoong Diyos. Mga kaibigan, naggagandahan ang mga ipinatatayong gusaling sambahan ng pamamahala ng Iglesia, kagaya po ng napanood natin. At yan po ay bunga ng pagtatalaga ng bawat isang kaanib sa Iglesia ni Cristo sa saganang paghahandog sa ating Panginoong Diyos. Napakasino po kasi ng ginagawang pag-iingat ng pamamahala ng Iglesia sa handog po ng bawat isang kapatid. Kalamuel, baka po may nag-iisip ng ganito. Hindi po ba napakahirap ng buhay ngayon? Bakit po yung pagtatayo ng mga gusaling sambahan ay pinagtatalagahan ninyo? Ito po kasi ang banal na layunin na sinusunod po natin sa loob ng iglesia sa pangunguna ng pamamahala. Babasahin po natin dito po sa Hagay,
1:8. Magsiahon kayo sa bundok at mangagdala ng kahoy, at mangagtayo kayo ng bahay, at aking kalulugdan, at ako'y luluwalhati, sabi ng Panginoon. Mga kaibigan, napakaliwanag po na ang ating Panginoong Diyos mismo ang nag-uutos ng pagtatayo po ng kanyang bahay, ng kanyang tahanan, o ng gusaling sambahan. Kaya nga po, kahit panahon ng pandemya, dedicated po ang pamamahala ng Iglesia ni Cristo sa pagtatayo ng napakaraming gusaling sambahan para sa kalwalhatian ng Diyos. Tama po kayo, kapatid na Jenmark. At yan po ang sinusundan ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Yan din ang sinasampalatayanan ng bawat isang miyembro ng Iglesia. Kahit na lalo pong lumalala ang kalagayan ng daigdig, lalo tayong nagtatalaga sa paghahandog po sa tulong at sa basbas ng ating pong Panginoong Diyos. Opo, Kalimwel, at kayo mismo, mga kaibigan, ang makapagpapatotoo kung paano itinawid, pinagpala at pinapagtagumpay ng Panginoong Diyos ang Iglesia at ang bawat isang kaanib sa Iglesia ni Cristo. Kaya nga ang bawat isa sa atin ay talaga namang nagpapasalamat tayo. Nagpapasalamat tayo ng lubusan sa ating Panginoong Diyos sa Kanya pong walang sawang pagpatnubay, pagmamahal at pag-iingat po sa atin. Mga kaibigan, sariwain po natin ang mga kabutihan ng Diyos sa Iglesia ni Cristo at sa bawat isang kapatid sa amin pong pagbabalik. Maligayang panonood sa inyo, mga kaibigan. Patuloy po nating pag-usapan ang mga kabutihan ng Diyos sa bawat isa sa atin sa lilipas na taong ito. Napag-usapan na po natin kanina, mga kaibigan, ang ukol po sa napakaraming tagumpay ng Iglesia ni Cristo na ipinagkaloob ng ating Panginoong Diyos sa pagpapalaganap ng mga salita ng Diyos, sa pagdami po ng mga ministro at ng mga nagmiministro, sa paghahandog at sa pagtatayo ng gusaling sambahan. Opo. Pag-usapan naman natin ngayon, kapatid na Jenmark, ang ukol po sa pagtulong sa ating kapwa. Maganda po yan, Kalimwel, kasi hindi po natin pababayaan yan dahil may tagubilin po ang Biblia ukol dyan. Mababasa po natin dito po sa Deuteronomio 15:11. There will always be poor people in the land, so I command you to give freely. Open your hand to your neighbors or relatives or countrymen, brothers, and to the poor and needy in your land. Mga kaibigan, totoong-totoo itong pahayag na ito ng Biblia. Hindi mawawala ang mga taong mahihirap at nangangailangan. Kaya utos po sa atin na maging bukas ang ating palad. Kaya nga po mula pa noon at lalo na ngayon, mga kaibigan, na mayroong pandemya, ay hindi po tumitigil ang pamamahala ng Iglesia sa pagtulong po sa mga taong nangangailangan. At narito po ang ilan sa mga iyan. Panoorin po ninyo. Maraming salamat po sa tulong niyong hinatid sa amin na kahit napakalayong lugar ay inyong narating. Nagpapasalamat po ako dahil nililinga po kami, mahihirap. Hanggod ang bulig na kadya sa kanahapon. Salamat gid nga madamo sa Iglesia ni Cristo. Napakalaking tulong, malaking bagay. Lalo na ito kay marami. Ang mga kapatid ay nagkaisa. Masaya po ang lahat sa pagtulong at sa paglingap sa buong mundo. And you guys have done wonderful job. All the families, they were building these boxes, putting the food, people who need it. I hope that you guys continue to do it after the pandemic as you always have, and we'll find a better way to do it together because that's what community work is all about. Take a look at this, and you can't even see everything that's stacked up behind there. I'm just floored with the generosity.
have a very big message to say thank you so much. The donation of the items as well as a financial donation. You can't measure the good that can be done, that comes from it. And you recognize the not-for-profit. And there are multiple not-for-profits that you're recognizing today. You don't look at color, you don't look at background, but you do it out of love. Thank you to all of your church, all of your congregants. This is an amazing act of giving. It inspired the people to not lose hope, to think that they are valued inside the Church of Christ. They are valued by the church administration. First time where donation ikaw ng hulay rin so privilege first ko ikaw marulo mong panifulay yusum sa people from చాలా ఆనందంగా ఉంది క్రీస్తు త్యాగం చేసిన పనులు బాగా నచ్చినాయి. Grazie per quel meraviglioso dono. We don't have to have a ceremony to show how much you're doing for everyone. We see it, we know it, and we respect it. Thank you so much for all that you're doing. Nakakataba po ng puso, hindi ba mga kaibigan? Dahil bukas palad po ang mga kapatid sa pangunguna po ng pamamahala ng iglesia sa pagtulong po sa mga taong nangangailangan. At sa pamamagitan po ng proyekto ng pamamahala ng iglesia, na Lingap sa Mamamayan o Aid to Humanity, ay nakatutulong tayo sa ating kapwa-tao. At ang katunayan nga niyan, Jen Mark, ay noong October lang, di ba, ng taong 2021, ay isinagawa po ng mga kaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo ang worldwide Lingap sa Mamamayan. At doon sa aktibidad na yon, sa proyekto na yon, mga kaibigan, lahat po ng lokal ng Iglesia ni Cristo sa buong mundo ay muling sabay-sabay na naglunsad ng naturang outreach program doon po sa lugar kung saan sila matatagpuan. Opo, at dahil po sa pagdami rin ng mga naapektuhan ng pandemya, ay ipinagamit din po ng pamamahala ng Iglesia ni Cristo ang Ciudad de Victoria Complex, kung saan naroon po ang Philippine Arena bilang mega isolation facility para po sa mga nahawa ng COVID-19. Kaanib man po sa Iglesia ni Cristo o hindi? Maging sa ating ospital, sa New Era General Hospital, mga kaibigan, kayo pong makapagpapatotoo na yung ibang nahawa ng COVID-19, tinatanggihan na po sila sa ibang ospital. Pero tinatanggap sila sa New Era General Hospital. At mga kaibigan, nagpo-provide din po ang Iglesia ni Cristo ng housing programs at sustainable livelihood. Ang halimbawa nga po niyan ay ang matatagpuan natin sa Africa, sa Vanuatu, sa India, sa Wyoming, USA, at sa iba't ibang panig pa po ng daigdig. At meron din pong bagong tatag na orphanage ang Iglesia ni Cristo upang kumalinga po sa mga batang naulila. Kaya mga kaibigan, ang pagtulong sa kapwa ay lagi pong itinuturo ng pamamahala ng Iglesia sa bawat isang kaanib sa Iglesia ni Cristo dahil ito po ay utos ng ating Panginoong Diyos na nakasulat dito po sa Marcos 12:30 hanggang 31. Ganito po ang nakatala. At iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo, at ng buong lakas mo. Ang pangalawa ay ito, iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Walang ibang utos na hihigit sa mga ito. Mga kaibigan, pinagtatalagahan po ng mga kapatid ito sa pangunguna ng pamamahala ng iglesia dahil ito po ay utos ng Panginoong Diyos na ibigin natin ang atin pong kapwa. At kung atin pong mapapansin, po, napakalayo po nung natatanaw ng ating pamamahala o ng pamamahala ng Iglesia ni Cristo dahil kitang-kita po nila yung pangangailangan ng bawat isa po sa atin. Hindi lang yung pangangailangan ng mga hindi natin kapanampalataya, kapatid na Jen Mark, kundi higit sa lahat ay yung pangangailangan ng mga kaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo. Opo, pangunahin na po dyan, Kalemwell, ay yung spiritual needs ng bawat kapatid o kaanib sa Iglesia ni Cristo. Yan po kasi mga kaibigan, lalong kailangan po natin ngayon
na napakasama po, di ba? Napaka-unpredictable, yung mga, at saka uncommon, yung mga nangyayari po sa mundo ngayon. At katunayan, mga kaibigan, dahil po sa mga nangyayari, marami po ang nai-stress o kaya naman po yung iba, mas malala, nahuhulog na dun sa tinatawag na depresyon. O nakalulungkot, kapatid na Jenmark, sana yung mga nahulog sa ganyang kalagayan ay makarecover sila. Pero dahil po sa laging pagtuturo at pagpapayo ng pamamahala sa iglesia, mga kaibigan, ang bawat isang kapatid sa loob ng iglesia ni Cristo, bagamat nararanasan din natin yung nararanasan ng mga hindi po natin kapanampalataya kasi nandito pa tayo sa mundo, di ba? Pero ang bawat isang miyembro ng iglesia, matatag, malakas ang kanilang kalooban. Totoo po yan, Colonel. Ito po kasi yung layunin ng pamamahala ng iglesia na nakasulat din po sa Biblia. Mabuti ay basahin po natin. Ito pong nakasulat sa Efeso, sa 4:12 hanggang 13 ay ganito ang ating mababasa mula sa Biblia. The common object of their labor was to bring the Christians maturity, to prepare them for Christian service and the building up of the Church of Christ, until we all reach the unity of the faith and a fuller knowledge of the Son of God, and attain to maturity, even to the measure of the stature of the fullness of Christ. Mga kaibigan, nais po ng pamamahala ng iglesia na ang mga kapatid ay maihatid sa Christian maturity o sa kasakdalan. Dahil yun po ang magmamana ng kaligtasan. Kaya nga tinitiyak nila na mapatatag nila ang bawat isang pamilya, bawat isang sambahayan na iglesia ni Cristo. Kaugnay po niyan, Kalemwel at mga kaibigan, kinakasangkapan po nila ang Christian Family Organizations sa pangunguna po ng CFO Coordinator, ang kapatid na Angelo Eranio V. Manalo, sa pagpapatibay at maging sa pangangalaga sa mga kapatid sa iglesia. Kahit may pandemic po, kapatid na Jenmark, hindi po tumitigil ang mga aktibidad, kundi lalo pang dumadami ang mga aktibidad sa iglesia sapagkat yun po yung nagpapasaya, di ba? Yun po ang nakatutulong sa pagpapatatag sa bawat isang kaanib sa loob ng iglesia ni Cristo. At narito po ang ilan dyan, mga kaibigan, panoorin po ninyo. Ngayong 2021, nasaksihan natin ang iba't ibang aktibidad pangkasiglahan mula sa Christian Family Organizations, kung saan tayo ay umawit ng mga awiting nagbigay lakas sa ating pag-asa. Mga aktibidad kung saan lalong nalinang ang ating pagiging malikhain. Mayroon ding mga palaro na sumubok sa talas ng ating isipan. At syempre, nabusog din tayo ng mga nakakatakam na lutuin na inihain sa atin. Sa taong ito, naipakita rin natin ang kahalagahan ng pagkakaroon ng gulayan sa bakuran. Naituro rin sa atin ang tamang pangangalaga sa ating kalusugan. Halos patapos na ang taong ito, ngunit hindi natatapos ang ating pakikipagkaisa. Dahil ipinamalas naman natin ang ating angking talento sa paglikha ng mga pelikula, kung saan nakasentro sa kahalagahan ng pamilyang Kristiyano. At sa buong taong ito, lalo pang nakilala ng buong mundo ang iba't ibang kapisanan at samahan sa loob ng iglesia dahil nailunsad ang CFO Today at CFO Updates. Dahil sa CFO, masaya ka na, may kabanalan ka pa. Ang Christian Family Organizations ay katuwang ng pamamahala na mapangalagaan ang bawat kaanib ng pamilyang Iglesia ni Cristo. Kaya sa darating na 2022, tayo ay gumayak at maghanda na sa mga mas pinaigting na mga aktibidad pangkasiglahan at mga programang dapat abangan. Ito ang Christian Family Organizations. Kung mapapansin po ninyo sa ating napanood, kapatid na Jenmark at mga kaibigan, hindi po talaga matatawaran ang kasiglahan ng mga kapatid sa iglesia. Kaya naman, kahit ano pa po ang masagupa natin, sabihin man na pandemic pa yan, positibo po at malalakas ang mga nasa loob ng iglesia ni Cristo. At yan po ay dahil sa laging pakikipagkaisa o solid unity ng mga kapatid sa pamamahala ng iglesia. Bakit nga po ba, kapatid na Jenmark, napakasigasig po, napakasolid
nung pakikipagkaisa ng bawat isang kapatid sa pamamahala ng Iglesia ni Cristo. Ito po ang dahilan niyan, Kalimwel. Mabuti basahin po natin mula sa Biblia, dito po sa unang Tesalonica, sa 2:13. And we will never stop thanking God for this, that when we preached to you, you didn't think of the words we spoke as being just our own, but you accepted what we said as the very word of God, which of course it was. And it changed your lives when you believed it. Mga kaibigan, sinasampalatayanan kasi ng bawat isang iglesia ni Cristo na ang itinuturo ng pamamahala ng iglesia ay hindi salita lang ng tao, kundi mismong salita ng Panginoong Diyos. At dama po ng bawat isang iglesia ni Cristo na mahal tayo ng kapatid na Eduardo V. Manalo. Totoo po yan, Kalimwel. Nais po nila na ang lahat ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ay magtamo ng biyaya at pagpapala, hindi lamang po sa buhay na ito. At higit sa lahat, mga kaibigan, ay tamuhin natin ang katuparan ng ating pong katubusan. Kaya salamat po ng napakarami sa Panginoong Diyos sa paglalagay po niya ng pamamahala sa Iglesia na lubos ang pagmamahal, lubos ang pagmamalasakit sa bawat isa sa atin. Bakit kaya, mga kaibigan, napakarubdob po ng hangarin ng pamamahala ng Iglesia na ang bawat isang kaanib sa Iglesia ni Cristo ay maihatid sa uring maliligtas? Yan po ang ating sasagutin mamaya, mga kaibigan, kasama po ang kapatid na Edwil Zabala sa amin pong pagbabalik. Welcome back po, mga kaibigan, sa special episode na ito. At muli po ay bumabati kami sa inyong lahat ng maligayang bagong taon. At sa pagkakataong ito ay kapiling po natin ng kapatid na Edwil Zabala. Happy New Year po, Ka-Edwil. Happy New Year sa iyo, Brother Jenmark. Happy New Year, Brother Happy Lumel. New Year po, Ka-Edwil. At Happy New Year po sa inyong lahat, mga mahal naming mga kaibigan. Salamat po sa patuloy niyong pagsubaybay. Patuloy tayong lahat na nagpupuri, nagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos. Totoo po yan, Ka-Edwil, kasi talaga pong napakarami po nating dapat ipagpasalamat sa ating Panginoong Diyos at sa Panginoong Hesukristo. Totoo, tama kayo sa sinabi niyo. Pag inisip natin, pagka binilikan natin sa ating alaala, nananatiling payapa ang Iglesia ni Cristo sa kanyang kabuuan. Masigla ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo sa pagsamba, sa paglilingkod, sa Panginoong Diyos. At yan, nangyayari sa kabila ng lahat ng mga, kung tawagin nga ng iba, malalagim na pangyayaring nagaganap ngayon sa mundo. Totoo po, kasi ano po talaga hindi na po common, di ba? Talagang extraordinary na po yung mga nangyayari sa panahon po natin ngayon. Kaya nga po, yung mga nakakaobserba po sa mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, ay ang tanong na pumapasok po sa isip nila, ba't ganyan po kasigasig? Di ba? Ba't ganyan kung manindigan yung mga kaanib sa Iglesia ni Cristo? Well, ang masasabi nating isa sa dahilan kaya ganyan naninindigan ng mga kapatid sa loob ng Iglesia ni Cristo, sapagkat una, nauunawaan natin na yung panahon ng katuparan ng ating katubusan, totoong napakalapit na. Hindi lang yon. Nakikita natin na ang pamamahala sa loob ng Iglesia ni Cristo patuloy sa kanilang masigasig na pangunguna, pagtuturo sa mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, para nang sa ganon ay mapaghandaan nating lubos yung kinasasabikan nating araw na yon, yung matupad yung katubusang sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya tayo po mismo yung nakakasaksi po kung gaano po kasigasig ang kapatid na Eduardo V. Manalo sa pagtuturo sa bawat isang miyembro ng Iglesia ni Cristo, at hindi lang po hanggang sa pagtuturo kundi maging sa pangangalaga sa bawat isa sa atin. Yes, kasi nga pag inisip natin, yung ginagawa niya, yung panawagan niyang tinutugunan ng mga kapatid sa loob ng Iglesia ni Cristo, naunawaan natin hindi yun ay naisip lang ng ating namamahala. Yung panawagan niyang iyon, panawagan din yun ng Panginoong Diyos sa ating lahat. Totoo po. Kaya nga po, Ka-Edwil, para po sa mga ating mga viewers po, ano po kaya ang panawagan ng ating Panginoong Diyos? Na yun din po ang panawagan ng ating namamahala. Lalo na po ngayon, talagang napakalapit na po ng araw ng paghuhukom. Mabuti, basahin natin mula sa banal na kasulatan, sa Biblia, yung sagot sa tanong na yan. Nandito siya sa Roma 13:11 hanggang 14, Bibliang English ang aking babasahin. Pakinggan po natin ito. Romans 13:11-14, ganito po ang sabi sa atin. But make sure that you don't get so absorbed and exhausted in taking care of all your day-by-day obligations
that you lose track of the time and doze off, oblivious to God. The night is about over. Dawn is about to break. Be up and awake to what God is doing. God is putting the finishing touches on the salvation work He began when we first believed. We can't afford to waste a minute, must not squander these precious daylight hours in frivolity and indulgence, in sleeping around and dissipation, in bickering and grabbing everything in sight. Get out of bed and get dressed. Don't loiter and linger, waiting until the very last minute. Dress yourselves in Christ and be up and about. Narinig po natin yung panawagan, ano po, ang linaw-linaw. Ang sabi po sa atin, be up and about. Sa makatwid, napakahalaga po na tayong lahat na nakarinig ng pahayag, panawagang ito ni Apostol Pablo, hindi natin dapat sayangin kahit isang sandali, kahit na anumang bahagi noong panahon ng liwanag na ipinagkakalob sa atin ng ating Panginoong Diyos. Sapagkat napakahalaga po ng oras ng liwanag. Napakahalaga, itutok na po natin ang buong isipan natin sa mga gawain ng Panginoon. Sapagkat pagka sinuri natin yung pagtuturo ng banal na kasulatan, hindi naman na talaga bubuti ang kalagayan nitong mundong kinalalagyan natin. Yung mga nababalitaan nating mga malalagim na pangyayari, lalala pa yan. Nakalulungkot sabihin, pero yun ang totoong sinasabi sa atin ng banal na kasulatan. At kahit nga po kapag yung effort po ng mga bansa, ng mga gobyerno, yung mga marurunong na tao para pulunasan yung mga nangyayari sa daigdig ngayon, talagang makikita po natin, hindi na talaga bubuti po itong mundong ito. Pero sa kabila po niyan, marami pa rin po kasing mga tao po ngayon ang nag-iisip na magtatagal pa daw po ang mundong ito. Pero alam naman po natin, napakalapit na po ng araw ng paghuhukom. At dahil nga riyan, nagpasya na ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Ang pasya ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, gaya noong binasa natin sa ating mga kaibigan, hindi tayo papayag na sayangin pa natin ang panahon. Magpapakasigla tayo sa gawain ng Panginoon. Mga mahal naming mga kaibigan, ibubuhos ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo yung panahon para maglingkod pang lalo sa ating Panginoong Diyos. Kaya, hindi nakataka-taka na nakikita po ninyo sa mga kaanib sa Iglesia ni Cristo yung paninindigan, yung kasiglahan na nababalita, naoobserbahan ninyo sa amin. Sapagkat gaya nga po ng pagtuturo ng banal na kasulatan, at yan din po yung panawagan ng pamamahala, nakikipagkaisa tayo sa ating tagapamahalang pangkalahatan. Kaisa tayo ng executive minister natin para itaguyod ang gawain ng Panginoon. Buong lakas, buong sigla, buong panahon natin. Bakit po kaya ganun na lang kaalab? Kasi kung i-describe po natin siya, yung uri ng alab po niya, hindi maliit lang eh. Talagang naglalagablab po. Makasingit na rin, kapatid na Lemuel. Yung alab na pinag-uusapan natin, hindi yung alab ng pagsasalita ko kanina. Iba to. Iba po yan, Edwin. Talagang yung sa pagkilos po nila, sa pagtatalaga nila, yung sigasig po nila. Bakit po kaya ganoon yung alab ng mga iglesia ni Cristo sa pakikipagkaisa po sa panawagan ng pamamahala? At madagdag ko po doon sa tanong po ninyo, Lemuel, Edwin, ano po ba yung pagkaunawa at pananalig ng mga hinirang ng Diyos ukol po sa gawain ng Panginoon? Napakaganda ng katanungan mo, kapatid na Jan Mark. Ang totoo, ang Biblia, sinasagot talaga yan Sa unang Korinto 15:58. Mga mahal po naming mga kaibigan, merong online translation kami na nais naming basahin sa inyo. Yung 1 Corinthians 15:58. Ganito po ang sinasabi. So my fellow believers whom I love, continue to hold strongly to the things that you believe. Do not let anything cause you to doubt them. Always be doing enthusiastically the work that the Lord gives you. And remember that the work that you do for the Lord is never in vain, useless, as it would be if God will not cause us to live again after we die. Napansin po sana natin yung sinasabi ng banal na kasulatan. Malinaw po na ipinaaalaala sa atin. Remember that the work you do for the Lord, it is never in vain, it is never useless. Sa makatuwid, ang pananampalataya ng mga naunang mga lingkod ng Diyos, mga tunay na lingkod ng Diyos, yung kanilang paglilingkod, hindi walang kabuluhan. Yung sigla nilang ipinakikita sa gawain ng Panginoon, hindi yan nasasayang. At iyan din ang paninindigan ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Kaya nga, lagi nating naririnig na nagpapaalaala ang ating tagapamahalang pangkalahatan na
nananawagan siya sa mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, panghawakang matatag yung aral na tinanggap. Huwag nating pag-alinlanganan yung mga katotohanang itinuro sa atin mula sa banal na kasulatan. Mga salita iyan ng ating Panginoong Diyos. Kaya naman makikita natin yung mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, puspusang nakikipagkaisa sa ating tagapamahalang pangkalahatan. At marahil mga mahal po naming mga kaibigan, napapansin po ninyo yan sa mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Nakikiisa sa gawain ng Panginoon. Sapagkat naunawaan po ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, lahat ng sakripisyo, lahat ng pagpapagal, lahat po noong mga ginagawa alang-alang sa gawain ng Panginoon, may value, hindi nawawalan ng kabuluhan. Ngayon po, Ka-Edwil, speaking of never in vain, di ba? Never useless, kapag kayong isang Iglesia ni Cristo very enthusiastic po sa gawain ng Panginoon, ano po katunayan na hindi nga po sila malulugi? Ano po bang pangako ng Panginoong Diyos? Napakagandang katanungan dapat natin sagutin mula sa banal na kasulatan. Sa Ebreo, sa 6-11, babasahin ko. Pero pagkatapos kong basahin sa saling ito, gusto ko ituloy sa talatang 12, sa ibang salin naman ng Biblia. Ganito po ang pagtuturo sa atin. Hebrews, let me read to you 6:10-11. For God is just. He'll keep remembering what each of you has done for Him, especially when you show love to brothers and sisters in the faith, in order to glorify God. He notices how you've often served them and still continue to serve them until now. And He'll never forget to bless you. But what I really long for is that you stay inspired and keep doing visible acts of love until the end of your life. Because in that way, you'll make certain that you'll receive what we hope for in heaven. You must not be lazy and sluggish, but you must follow the example of those who are indeed in the process of inheriting the promises of God through both faith and long-suffering endurance. Sana po napansin nyo, mga mahal naming mga kaibigan, napakalinaw po ng sinasabi sa atin ng banal na kasulatan. The Lord God is just. He will never forget the things that we have done to serve Him. Hindi niya malilimot lahat ng pagpapagal natin alang-alang sa paglilingkod sa Kanya. Kaya kitang-kita natin yan sa mga kapatid natin sa loob ng Iglesia ni Cristo. Marami handang mamuhunan ng pagod, ng pagpapagal, ng effort nila. At meron tayong mga alam na kahit yung personal resources nila, ginagamit nila para makapaglingkod ng buong sigla sa ating Panginoong Diyos. At para sa kanila po, hindi po yun, hindi po kalugihan sa kanila yun. Dahil nga ang paniniwala po nila, mga kaibigan, never in vain. Never useless yung kanilang enthusiasm para po sa gawain ng Panginoon. Inaalaala, hindi nalilimot ng ating Panginoong Diyos. Pati pa yung paglilingkod natin, alang-alang sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Opo, at tayo po mismo na nakakakita rin po sa ating mga kapatid sa kanilang mga pagtupad, yung kanila pong mga paggawa, talaga pong tayo man po ay mapapahanga po sa kanila dahil sa kanila pong mga paggawa ay inspirado po sila. Di ba? Yung kanila pong paggawa ay akay po ng kanilang pag-ibig, akay po ng kanilang pananampalataya. At sa totoo lang mga kaibigan, kahit na meron pong mga kalamidad, di po ba, may bagyo, may snowstorm, may pagkakataon pa nga po na nagkaroon ng gyera, kahit nasa gitna po sila ng mga ganung pangyayari, malalagim na pangyayari, talaga naman pong tuloy sa pagsamba, tuloy sa paglilingkod, tuloy po sa pakikipagkaisa sa mga aktibidad sa loob ng Iglesia ni Cristo. Ka-Edwil, ang tanong po namin, bakit po kaya ganun ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo? Bakit napakatindi po ng kanilang paninindigan sa pangahawak po sa kanilang paglilingkod sa Panginoong Diyos? Tiyak na yan tinatanong mo, kapatid na Lemuel. Yan din ang tanong na naglalaro sa isipan ng maraming nag-o-observe sa mga kapatid natin sa loob ng Iglesia. Sinasagot yan ng banal na kasulatan. Basahin natin sa ating mga kaibigan yung sinabi ng ating Panginoong Hesukristo. Ang paninindigan, ang pananampalataya ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ay gaya nung sinabi dito sa Mateo 24, ang talata ay 13. Babasahin ko po sa inyo, dito po sa Bibliang English na hawak-hawak ko. But if you keep on being faithful right to the end, you will be saved. Sana po napansin niyo, mga mahal naming mga kaibigan, napakalinaw po ng sinabi ng ating tagapagligtas ng Panginoong Hesukristo. If you keep on being faithful right to the end, you will be saved. Sa makatuwid, ay
para sa isang kaanib sa Iglesia ni Cristo, katulad din nung sinampalatayanan noon ng mga tunay na Kristiyano, kapag tayo ay nagsimula sa paglilingkod, sa pagtupad sa gawain ng Panginoon, hindi yan sa simula lang ng pag-anib sa Iglesia. Hindi yan panandalian lang. Ang sabi nga, ang termino ng iba, ningas-kugon lang. Yan ay tuloy-tuloy hanggang wakas. At dalawa lang naman ang wakas na ating nalalaman. Maaring yung wakas ng buhay, maaring yung wakas ng mundo, na yun na rin ang araw ng paghuhukom. Magpapakasigla ang naglilingkod. Paano po ka, Edwil, yung, siyempre, nandito pa po tayo sa daigdig na ito, naglalakbay pa po tayo. Hindi po maiiwasan talaga na humarap tayo sa mga problema. Hindi ba, mga kaibigan? At yung mga problema po, minsan, isa lang pero napakabigat. Di ba, Kajen? Kapag ka naman marami, sunod-sunod, sabay-sabay, patong-patong po yung problema. Hindi po nababawasan yung mga nararanasan po natin. Paano po yung kay Edwin? Hindi natin talaga pwedeng solohin, kung magagamitin ko na yung termino yun. Mga mahal naming mga kaibigan, para matapos yung ating takbuhin, hindi pwedeng mag-isa lang nating haharapin lahat ng mga problema, lahat ng mga pagsubok na ating nasasagupa sa araw-araw ng ating buhay. Tama po. Sa inyo po namin ipinararating, sa panig po ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, laging nananalangin ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Maaring ang itanong po nila sa atin ngayon, Ka Edwil, ano po yung dapat nating sabihin sa Panginoong Diyos sa ating mga gagawing pananalangin? Lalo na po at ngayon na matatapos na po ang taon at haharap na naman po tayo sa panibagong taon ng ating buhay. Nandiyan na naman po yung mga pagsubok na nabanggit po ninyo, Ka Lemuel, at yung iba't iba pang mga suliraning maaaring dumating sa buhay ng tao. Well, pwede nating sangguniin ang isa pang Bibliang na sasangguni natin. Online yung translation na ito. Mga mahal naming mga kaibigan, babasahin namin sa inyo itong salin ng Biblia na ito. Sa unang Pedro 5:7 at Gs. Online, ganito po ang ating mababasa. Tell God about all the things that make you sad or afraid or angry. Give your thoughts about those things to Him and let them remain with Him. Do this because you matter to Him. You will have trouble and pain for a short time, but after that, God, who is so completely kind, will make everything right. God has caused you to be united to Christ so that you will live with Him always. You will live with Him in the beautiful place where He lives, and God will make you completely as you should be. He will make you strong so that nothing can ever stop you believing Him. Sana po napansin natin, mga mahal po naming mga kaibigan. Ang sabi po sa banal na kasulatan, tell God all the things, lahat po, all the things that make you sad or afraid or angry. At bakit daw po natin dapat gawin? Ang sabi po sa Biblia, do this because you matter to Him. Kaya sabihin natin sa Panginoong Diyos, lahat noong ikinalulungkot, lahat noong ikinatatakot, lahat noong nagbibigay sa isang tao, sa atin halimbawa nung sakit sa kalooban natin, wala tayong iiwang atin. Isuko natin lahat sa ating Panginoong Diyos. At yan nga ang laging itinuturo sa atin ng kapatid na Eduardo Manalo, ng ating tagapamahalang pangkalahatan. Kaya nananawagan siyang lagi na maging mapanalanginin ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Kailangan natin ang tulong ng Panginoong Diyos. Kaya nga po, kapag ka po nagtuturo ang atin pong tagapamahalang pangkalahatan, ang mga kapatid po talaga ay itinatanim po nila sa puso po nila yon. Sinusunod po nila ng buong pananampalataya. Dahil para po talaga sa ikabubuti po natin yon. Para makatawid tayo sa araw-araw po nating pamumuhay. At saka, ang sabi nga po doon maging faithful tayo hanggang sa wakas. Matatamo po natin ang mga pangako ng Panginoong Diyos. Dahil nabanggit mo yan, ay nais nating anyayahan yung mga sumusubaybay sa atin, mga kaibigan natin ngayon. Mga mahal po naming mga kaibigan at sa mga kapatid na ngayon ay nanonood sa atin. Nais po naming anyayahan kayo na pakinggan natin ang ating tagapamahalang pangkalahatan ng kapatid na Eduardo V. Manalo. Ganyan sana tayo sa ating paninindigan na kapag tayo lumapit sa Diyos, humingi tayo ng tulong sa Kanya. Ang sabi ng Biblia, alam kong gagawin niya yun. Yung pagtulong na yun na ating kailangan. Hindi tayo mabibigo, mga kapatid. Lapitan natin ang Diyos. Nangako na siya sa atin
na hindi niya tayo pababayaan sapagkat tayo ang kanyang bayan. Yan ang ating sampalatayanan. Yan ang ginagawa niya sa iglesia. Kaya kahit na ano ang pinagdaanan ng iglesia, ito ang iglesia, tuloy-tuloy sa kanyang kasiglahan, sa kanyang paglago, sa kanyang ikatitibay, sa pananampalataya, sapagkat ang ating pananalig, hindi tayo pababayaan ng ating Panginoong Diyos. Ang sabi po sa atin ng Biblia, ang Iglesia ni Kristo, ang tinubos ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya ang kinikilala ng ating Panginoong Diyos ngayon, na kanyang bayan, tayong mga kaanib sa loob ng Iglesia ni Kristo. Pagka ikaw ay kinikilala ng ating Panginoong Diyos na kanyang bayan, ang sabi ng Biblia, hindi pababayaan ng Panginoon ang kanyang bayan. Kaya yung tanong natin kanina, ano ang kinalaman sa kasalukuyang sitwasyon ngayon ng daigdig ng ating pagiging Iglesia ni Kristo? Ay napakalaki. Sapagkat pagka ikaw ang kinikilala ng Diyos na kanyang bayan, garantisado, hindi ka pababayaan ng Panginoong Diyos. Tingnan ninyo, ang lahat ng ipinangako ng Panginoong Diyos sa gawain ito mula pa sa panahon ng sugo, tinutupad niya hanggang sa ating panahon. Yan lang ang katibayang tayo talaga ang bayan ng ating Panginoong Diyos. Kaya walang dahilan para ang isang Iglesia ni Kristo hindi magpakatibay at magpakatatag sa kanyang pagka-Iglesia ni Kristo. Sapagkat kahit ano ang ating masagupa, narito sa atin ang ating Panginoong Diyos. At tinutupad niya ang kanyang pangako. Pagka tayo ay bayan niya, hindi niya tayo pababayaan. Mga mahal po naming mga kaibigan, magsilbi nawang inspirasyon nating lahat ang mga salita ng Diyos na buong pagmamahal, buong pagmamalasakit po na itinuturo ng pamamahala ng Iglesia ni Kristo. Ano man po ang kakaharapin pa natin sa panibagong taong ito, lagi po nating alalahanin na mahalaga sa Panginoong Diyos ang mga lingkod niya na patuloy po na sumusunod sa Kanya. Mahal tayo ng Panginoong Diyos. Gagawin po niya ang Kanyang dapat na gawin alang-alang sa kapakanan ng Kanyang mga lingkod upang tayo po ay maging malakas. May awa po ang Panginoong Diyos. Tutulungan niya tayong makatawid sa napakabigat nating lakbayin. Hindi tayo bibitiwan ng ating Panginoong Diyos. Basta po, mamalagi lang tayo sa pagsunod. Mamalagi tayo sa ilalim po ng Kanyang basbas at sa ilalim po ng Kanyang pagkukup. Kaya sa lahat po ng naaabot ng programang ito, mga kaibigan namin na hindi pa po namin kasama sa loob ng Iglesia ni Kristo, we invite you po na kayo po ay patuloy na magsuri sa mga aral ng Diyos na sinasampalatayanan po namin sa loob ng Iglesia ni Kristo. Inaanyayahan po namin kayo na panoorin ang mga programa ng Iglesia ni Kristo sa telebisyon, sa radyo, at sa amin pong mga online platforms. At mga kaibigan, maaari rin kayong magtungo sa pinakamalapit na gusaling sambahan ng Iglesia ni Kristo sa inyong dako. Maaari rin kayong magpasama sa aming mga kapatid na kakilala po ninyo upang lalo po ninyong maunawaan ang kahalagahan ng Iglesia ni Kristo. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Mananalangin po tayo. Panginoon po naming Diyos, banal ka po Ama, makapangyarihan sa lahat. Amen. Maraming salamat po. Pinahintulot mo na mapag-aralan namin ang ilan sa iyo pong katotohanan. Maraming salamat sapagkat ipinaalaala mo po sa iyong mga lingkod na ikaw po ay patuloy na nagmamalasakit at nagmamahal sa amin. Amen. At hindi mo po pababayaan kami kapag kami nagtapat sa pagsunod sa iyo. Handa kang ipagkaloob ang tulong mo sa araw-araw po ng buhay namin. Amen. At sa ibabaw ng lahat ang kaligtasan ng aming kaluluwa. Amen. Panginoong Hesukristo, maging sa iyo po kami sumasambat nagpapasalamat. Luklukan ka po ng awa at ng biyaya. Dahil sa iyo nakikinig sa amin ang Ama. Nakikiusap kami, Panginoong Jesus.
Tulungan mo po ang mga hinirang mo. Kung papaanong nahayag sa buhay namin ang patnubay niyo ng Ama. Nawa patuloy pong mahayag pa sa mga darating na panahon. Hanggang sa makasalubong kami sa iyong pagbabalik. Ama, muli lumalapit kami. Nagmamakaawa kami para sa mga kaibigan naming sumubaybay sa aming pagtalakay. Tulungan mo po sila. Nawa makapagpasya na. Makasama na namin sa loob ng Iglesia ni Cristo. Upang maging katanggap-tanggap ang aming mga pagsambat paglilingkod. At maging matibay ang pag-asa po namin sa kaligtasan. Binasbasan mo po higit sa amin ang aming namamahala. Ang kapatid na Eduardo Manalo. Patuloy nawang mahayag ang tagumpay ng Iglesia ni Cristo. Sa pangunguna po niya sa bawat isa sa amin. Pinagpala mo na po lahat ng iyong mga lingkod. Sa ngalan po, Ama, ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen.